my name is Enrica Bagan and today isi-share ko sa inyo yung naging journey ko as real estate agent. Pero bago yon, ako po ay isang full-time housewife and nag-online selling din po ako. At yung huli kong work ay PH sa Hong Kong for 8 months. So, nag-start ako as real estate agent nung buhay pa yung mister ko kasi agent siya nung time na yon. At nung time na yon, year 2013, ang ginagawa pa namin para makakuha kami ng kliyente, magmamaning kami sa malls, and then mamimigay ng flyers. So, bali tinutulungan ko yung mister ko magbigay ng flyers. So, kahit pa paano, meron na rin akong konting background as a real estate agent. Ayun, nung time naman na nawala na yung mister ko, actually, nag-stop ako mag-agent. And sumabay din nun yung pandemic. So, nag-decide na ako na maghanap ng ibang work. So, nag-apply ako sa abroad, sa Hong Kong, as DH. And then, nag-work ako doon for 8 months. Umuwi ako after 8 months. And then, tamang-tama naman, yung pamangkin ng mister ko, yung mag-asawa, umuwi rin sila ng Pinas galing sa Canada. And then, ayun, nag-decide sila na gumawa sila ng sarili nilang real estate company, which is yun yung Bahay Expert. So, kinausap ko sila. Sabi ko, gusto ko uling itry mag-agent. So, tinanggap naman nila ako. So, nung nag-start yung Bahay Expert ng 2023, ayun, naging part na ako ng Bahay Expert. Una experience ko dito sa Bahay Expert, nag-PKS muna kami. May mga inatenan muna kami PKS, site orientation, kasi yun naman talaga yung unang step bago ka maging agent. So, masaya para sa akin yung time na yon. Tapos, mini-meeting din kami ni Boss Noah regarding kung ano yung focus naming project. Tapos, naalala ko din nung time na yon, yung tinuruan niya kami gumawa ng FB page, mag-post ng pictures, videos, tapos kung paano mag-boosting, yan. Well, kahit naman siguro sa ang trabaho or sa business, sa umpisa mahihirapan ka talaga, hindi maiwasan yun. Pero dito kasi sa real estate, yun nga, sa una mahihirapan ka. Pero kailangan mo rin talagang magtiyaga. Aralin yung mga project na ibibenta mo, and then mag-focus ka. And then, yun, kapag ka nagtiyaga ka, sinamahan mo ng sipag, ganyan, consistent lang, alam ko naman na magiging maganda yung resulta. Ayun, kasama din yung may mga bagay ka na need mo i-sacrifice. So, sa mga challenges, marami siya. Isa doon yun nga, yung tulad nung nasabi ko kanina, PKS, saka site orientation muna yung kailangan pagdaanan. So, naalala ko parang isang buwan yata kami nag-PKS nun, tsaka nag-site orientation. Pero yun naman kasi part yun. Part yun para, alam mo yun, yung proseso para maging isa kang agent. Tapos, isa pa yung paggawa ng script. Kasi gagawa ka ng videos, so kailangan mo na script. Then, pag-edit, yan, isa yan. Kasi ako talaga, wala talaga akong kaalam-alam mag-edit. Yun. So, well, lahat naman kami, baguhan sa ganun. Pero yun nga, kailangan mo siyang, kung paano ko siya nalagpasan, kailangan mo lang talaga siyang aralin. Tapos, magtiyaga ka, magsipag ka, magdasal ka lagi. Ako lagi akong dadasal na sana, Lord, tulungan mo ako, sana yung video ko maging maganda. Tapos, yun, yung pag-boosting. Kasi, dito talaga, kailangan mo ng puhunan. Mamumuhunan ka or maglalabas ka ng pera para sa boosting. Kasi, yung boosting talaga kasi, doon ka makakakuha ng kliyente. Diba? Para makabenta ka. So, yun po. Magandang questions. So, ngayon sa nakikita ko naman sa nangyayari sa buhay ko,
mula nung pumasok ako sa bahay expert. Tingin ko, kahit malayo pa, malayo na. Kasi, syempre ngayon, nakabukod na kami ng bahay, hindi na kami nakikisama. Tapos yung anak ko, dati sa public siya nag-aaral. Ngayon, sa private na siya nag-aaral. Thank you, Lord. And, yun, nasusustain ko naman yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. Tapos, paminsan-minsan, nabibili namin yung gusto namin. Nakakakain na kami sa mga masasarap na restaurant. So, yun. Thank you, Lord. Thank you kay Bahay Expert. Anak ko, isa. Girl. 13. Nag-start yata ako mag-agent sa Bahay Expert. Ano siya? 11. Magpo-14 na siya eh. Tama. Years. Sabay. Well, ayun nga, bukod sa based on my experience, nabago yung ng buhay namin ng anak ko. Tapos, yun, ang gusto ko pa sa Bahay Expert, simula nung nag-umpisa ako. Ang Bahay Expert kasi, hindi lang siya basta company na matatawag. Kasi dito, para kami isang malaking pamilya. Kahit na nag-umpisa kami na konti kami, ngayon, kahit papano, parami na ng parami. Para lang kami isang pamilya, alam mo yun, nagtutulungan, kahit ang ano namin is sales, hindi kami nagkakaroon ng parang sulutan, tutulungan, and then yung mga ibang agents, nagbibigay sila ng mga ideas nila, kung paano mag-video, kung paano gumawa ng script, so ganon. Tapos, ang isang pa sa nagustuhan ko dito is yung bosses namin, yung si Boss Noah, si Ma'am Wani, na super babait po talaga nila. Andyan yung hindi sila madamot magbigay ng idea. But full support sila, hindi lang sa luma na agent, kahit yung mga bago ngayon, full support silang nagbibigay. Yun nga, kasi dito sa Bahay Expert, hindi naman kasi lahat ng company na sa real estate is may service car. Diba? So, yun, napakalaking bagay nun. So, yun yung isa ko, and then boss. Tapos, yun, sa managers, thank you din sa kanila kasi, yun nga, dahil sa Bahay Expert, naging kahit papano maayos yung buhay namin ngayon. Naming mag-ina. So, sa mga nanonood na planong maging isang real estate agent, so, well, masabi ko lang, sa una talaga, hindi madali. Pero, syempre, kung may mga bagay ka na hindi alam, na nahihirapan ka, pag-aaralan mo lang talaga. Pag-aaralan mo yon, and then, samahan mo ng sipag, tiyaga, ah, pagdarasal. Kailangan talaga natin magdasal lagi for guidance. And then, yun nga, kasi di ba may kasabihan tayo na nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin ang gawa. So, andito naman ang buong team ng Bahay Expert para tulungan at i-guide kayo para sa susunod kayo naman yung magkaroon ng magandang buhay balang araw. Thank you. Aksaya. Both. Travel incentives. Full commission, syempre. Masungit na client pero bibili. Reselling. Swimming pool. Single attached. Affordable housing. House and lot. TL. Site viewing. 25 to 35 years old. Ay, wala. Wala. TikTok.
tutuloy. Minsan, pa-assist ko na lang. Pwede naman yun, diba? Excellent. Good man. Ah, sana sasabihin ko, charot. Kaso, ala, naka-video pa tayo. So, bilang isang tao, so, yun nga, sabi nga, narinig ko din naman to sa church. So, yun nga, parang mabubuhay ka lang ng isang beses, di ba? So, pipiliin mo na lang talaga kung yung buhay mo ngayon is gagawa ka ba ng mabuti sa kapwa, magsisipag ka ba para sa pamilya or para sa future mo? Yun nga, and then, yung faith mo, kung hanggang saan ba, kung minsan kasi may pagdadaanan tayo mga struggles, ganyan, problema, hindi maiwasan yun, kasama yun sa buhay. Pero wag natin laging kalimutan magdasal. Kasi ako talaga, subok ko na yan eh. Talagang yung pagdarasal, yung faith ko kay God hindi nawawala. So, yun lang, maging mabuting tao tayo hanggang tayo nabubuhay.